Pangsanlibutang ulat. Sila ay mga espiya. January 18, Serenyev, Mongolia. Nagalit ang isang nanay nang ang kanyang 22 anyos na anak na babae na si Debbie ay nagsimulang pumunta sa Seventh-day Adventist Church sa Mongolia. Huwag kang pumunta sa mga pagpupulong ng mga Amerikano, sabi niya. Sila ay mga espiya. Iyon ay noong Setyembre taong 1972 at ang Mongolia ay nasa isang estado ng isang pagbabago pagkatapos ng pamumunong komunismo. Lalong lumaki ang galit ng nanay ni Debbie nang magpasya si Debbie na ibigay ang kanyang puso kay Jesus sa pamamagitan ng bautismo noong 1993. Si Debbie ang unang Adventist sa Mongolia pagkatapos ng pagbagsak ng komunista. Ang mga Amerikano ay masasamang tao, sabi ng nanay ni Debbie. Mga espiya sila, at sisirain nila ang ating bansa sa pamamagitan ng pagwawagi sa ating mga puso at pagkatapos ay gagamitin tayo. Ang Kristyanismo ay hindi tradisyonal na relihiyon sa Mongolia, ngunit naisip ng nanay ni Debbie na lahat ng mga relihiyon ay masasama. Siya ay isang matibay na ateísta na aktibong sumuporta sa komunismo. Sa pamamagitan ng kanyang impluwensya, maraming tao ang naging kasapi ng partido. Para sa kanyang trabaho, siya ay ginawaran ng isang espesyal na pin ni Marx, Engels, at Lenin, at ipinagmamalaki niya itong isinuot. Tila walang paraan na magbago ang isip ng kanyang nanay tungkol sa Diyos. Si Debbie ay umalis sa Mongolia sa loob ng 2 taon upang mag-aral sa Adventist International Institute of Advanced Studies, AIAS, sa Pilipinas. Sa kanyang pagbalik sa Mongolia, inanyayahan niya ang kanyang nanay sa isang maliit na grupo ng pag-aaral sa Biblia na binuo niya. Noong panahong iyon, ang kasalukuyang Adventist Church ng Mongolia ay halos binubuo ng mga kabataan, at ang maliit na grupo ng pag-aaral ng Biblia ay nakatuon sa mga matatandang tao. Ang unang 5 miyembro ng grupo ay ang kanyang nanay, 2 sa kanyang mga kapatid na babae, ang ina ng unang Mongolian na pastor, at ang ina ng isa pang kaanib ng iglesia. Ang kanyang nanay ay lubhang maingat tungkol sa maliit na grupo ng pag-aaral ng Biblia, ngunit siya rin ay mausisa. Nakita niya ang pagbabago kay Debbie. Dati siyang mapagmalaki, ngunit ngayon ay naging banayad na si Debbie. Ang dating bossy ay naging masunurin sa kanyang ina at magalang sa kanyang kapatid na babae. Nagbago na siya, naisip ng kanyang nanay. Ano ang naging dahilan ng kanyang pagbabago? Pagkatapos, ang kapatid na babae ni Debbie, na dating matinding sumalungat sa Kristyanismo, ay nabautismuhan din. Pagkatapos nito ay nakita ng kanilang nanay na siya rin ay nagbago. Sapat na iyon. Noong taong 2000, nagpasya ang kanilang nanay na ibigay din ang kanyang katapatan sa Diyos ng Langit. Siya ay nabautismuhan din at umanib sa Adventist Church sa edad na 53. Sa katunayan, lahat ng 5 miyembro ng maliit na grupo ng pag-aaral ng Biblia ay nabautismuhan. Ang dating isang aktibong recruiter para kay Lenin, ang kanilang nanay ay naging masigasig na saksi para sa Diyos. Minsan ay naghahanap ng mga kasapi para sa partido, siya ay naging isang naghahanap ng nawawalang tupa para sa kaharian. Sa pamamagitan ng kanyang impluwensya, maraming tao ang nagbigay ng kanilang mga puso kay Jesus. Ang kanilang nanay ay tapat hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi lamang niya minahal ang Diyos, ngunit mahal din niyang magbigay sa Diyos. Nang siya ay mahina na at hindi na siya makapagsimba, isang bahay na simbahan ang inorganisa sa kanyang tahanan. Sinabi niya na ang isang pagsamba ay hindi kumpleto kung walang handog, kaya, sa kanyang kahilingan, isang kahon ng koleksyon ay dinala sa kanyang kama upang siya ay personal na makapagbigay ng isang handog. Namatay ang kanilang nanay sa kanser sa apdo sa edad na 74 noong 2020. Ngunit nanatili siyang saksi kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang tradisyonal na libing sa Mongolia ay kadalasang nagsasangkot ng maraming mamahaling ritual. Ngunit,
Sa kanyang kahilingan, inilibing siya sa isang simpleng libing ng Kristiyano. Ang kanyang libing ay ibang-iba sa karaniwang libing na ang kanyang mga kamag-anak ay namangha. Napagtanto nila na may kakaiba sa Kristyanismo. "Wow, napakapayapa ng libing," sabi ng isa. "Gusto kong maging ganoon ang aking libing," sabi ng isa pa. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagsasaksi ng kanilang nanay. Siya ay patuloy na nangangaral mula sa kanyang lapida sa sementeryo. Ang kanyang lapida ay naglalaman ng pangako ng Isayas Kapitulo 30 versikulo 18, "Mapalad ang lahat ng naghihintay sa kanya." Ilang sandali bago siya namatay, sinabi niya kay Debbie, "Ang pag-asa ko ay kay Kristo. Gusto kong matulog hanggang sa dumating siya." Ngayon ay naghihintay ang kanilang nanay sa Panginoon na buhayin siya sa maluwalhating umagang iyon. Salamat po sa inyong 13th Sabbath offering na magpapatuloy sa gawaing misyonero ni Nanay, na ang pangalan ay Serenyev Danzen, at iba pang tapat na mga Seventh-day Adventist na ngayon ay nagpapahinga sa kanilang mga libingan sa Mongolia. Bahagi ng handog sa trimestring ito sa ika-29 ng Marso ay makakatulong sa pagbubukas ng isang recreation center na magtuturo sa mga bata at kanilang mga magulang tungkol kay Jesus sa kabisera ng Mongolia, ang Ulaan Batar.